Gawa sa 1:4 ng mga araw ngang ito nang dumadami ang bilang ng mga alagad ay nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga Greko-Hudyo laban sa mga Ebreo sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. Nagkaroon po ng issue sa unang iglesia, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano po yung naging issue na yon? Merong aligasyon itong mga Greko-Hudyo, ibig sabihin ng Greko-Hudyo, sila po ay mga mistiso. Greek, Jews, yun ang kanilang lahi. Hindi sila purong Hudyo. Ngayon, ang kanilang issue laban sa mga Ebreo, yung purong lahing Israelita, lahing Hudyo, ang kanilang issue, yung mga Greko-Hudyo na mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. Ang kanilang issue ay agrabyado doon sa natatanggap na pamamahagi. O ngayon, ano nangyari? Tuloy. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ng salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Kasi ang issue yung mga pamamahagi ng pagkain para sa mga Greko-Hudyo na mga babaeng bao, mga byuda, agrabyado kasi lamang yung mga pinapaboran ng mga Ebreo, yung mga kalahi nila. Parang may discrimination na nangyayari. Ngayon, nakarating ang usapin sa 12 apostol. Ang ginawa ng 12, nagsalita sila sa mga alagad. Ang sabi nila, hindi marapat na aming pabayaan ng salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Sinabi ng mga apostol, ang aming dapat na hindi mapabayaan ang salita ng Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos, at hindi yung kami makakasama nyo dyan sa dulang para magpamahagi ng pagkain. Hello! Na si KDR, akala niya, pogi points yung ginawa niya. Sa mga fanatics, sa mga hindi nakakaintindi, hahangaan si KDR na ang sipag ng aming kuya, talagang mabuti ang kalooban ni kuya kasi siya pa ang nag-iintindi, hands-on siya sa pagre-repack ng mga relief para ipamigay. Sa hindi nakakaintindi ng Biblia, hahanga kay KDR. Pero pag naintindihan mo yung nasa Biblia, pagtatawanan mo na si KDR Sige, parating nyo kay KDR. Share nyo itong ating video. Maintindihan niya na mali yung ginagawa niya na yan. Sige po, tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating paglilingkod. Pero bago po yan, meron po pala nakiusap sa akin kung pwede raw ay mabigyan ko ng comment yung video ni KDR na kung saan siya ay nagre-repack. Mayroong mga kahon-kahon na nire-repack at pinapakitang si KDR kasamang nagre-repack yung mga pang-ayuda. Brother Willie, ano ika masasabi mo dyan sa video ni KDR na pinapakalat ngayon na siya busy na nagre-repack ng mga boxes para yung mga relief goods para sa ipantutulong nila. Ano raw ang aking maiko-comment doon? Sabi ko, yung ginagawa na yun ni KDR, pagka ibinatay mo sa Biblia, makikita mo na hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. Bakit Brother Willie? Di ba, mabuting gawa naman yung siya nagre-repack noong mga relief na ipapamigay para sa mga tutulungan. Sabi ko, si KDR kasi ang tumatayong leader doon sa samahan. Siya yung punong mangangaral. Sa Biblia kako, hindi yan ang dapat na pagpokusan ni KDR. Hindi siya dapat diyan nakatuon. Kasi doon sa aklat ng Gawa,
Kapitulo 6, 1 hanggang 4. O basahin natin, mga kapatid, mga ka-Bible study ha. Para lang mapagbigyan ko po yung mga nag-share sa akin ng video kagabi. At kung pwede raw ay bigyan ko ng komento. O ito na po mga kapatid, mga ka-Bible study. Gawa sa 6:1-4 ng mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga Greko-Hudyo laban sa mga Ebreo. Sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. Nagkaroon po ng issue sa unang iglesia, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano po yung naging issue na yon? Merong aligasyon, itong mga Greko-Hudyo, ibig sabihin ng Greko-Hudyo, sila po ay mga mistiso. Greek Jews, yun ang kanilang lahi. Hindi sila purong Hudyo. Ngayon, ang kanilang issue laban sa mga Ebreo, yung purong lahing Israelita, lahing Hudyo, ang kanilang issue, yung mga Greko-Hudyo na mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. Ang kanilang issue ay agrabyado doon sa natatanggap na pamamahagi. O ngayon, ano nangyari? Tuloy. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ng salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Kasi ang issue ay yung mga pamamahagi ng pagkain para sa mga Greko-Hudyo na mga babaeng bao, mga byuda, agrabyado kasi lamang yung mga pinapaboran ng mga Ebreo, yung mga kalahi nila. Parang may discrimination na nangyayari. Ngayon, nakarating ang usapin sa 12 apostol. Ang ginawa ng 12, nagsalita sila sa mga alagad. Ang sabi nila, hindi marapat na aming pabayaan ng salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Sinabi ng mga apostol, ang aming dapat na hindi mapabayaan ang salita ng Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos, at hindi yung kami makakasama nyo dyan sa dulang para magpamahagi ng pagkain. Hello? Naintindihan po ba ng ating mga nasa online? 48 na po yung mga nandyan sa online. Salamat po sa ating mga kasama. Yung nangyari po sa unang iglesia, mga kapatid, mga ka-Bible study, yan ang naging issue tungkol sa pamamahagi ng pagkain sa mga babaeng bao. Nang yan ay makarating sa mga apostol, ang sinabi nila, hindi namin dapat mapabayaan ng salita ng Diyos at para kami mapasama diyan, maglingkod sa dulang para sa pamamahagi ng mga para sa pagkain. Ano ang sabi ng mga apostol? Tuloy natin ang basa. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan, na ating mailalagay sa gawaing ito. 4. Tatapwat, magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. O yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung naging desisyon at posisyon ng mga apostol. Maghanap na lang kayo, mga kapatid, ng mga lalaki. Ipinakita yung mga requirements sa talatang 3. Mga lalaki, 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu ng karunungan, na mailalagay sa gawaing ito. Pag pinag-aralan natin, mga kapatid, ang tinutukoy dito, gawain ng diakono. Mga diakono po ang tinutukoy dito. Ang mga diakono sa iglesia, ang kanilang tungkulin ay para sa mga material. Para sa mga bagay na material. Ngayon, ang sabi ng mga apostol sa 4,
Tatapwat, magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Ano ibig sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kung itong si KDR, naiintindihan niya itong binasa nating mga talata, ba hindi niya dapat ginawa yung nagpa-video pa, ha? At siya pinapakita niyang siya masipag na mag-repack, ha? Yung mga kahon-kahon na nire-repack niya para ipakitang siya may ginagawa. Kasi hindi na niya gawain yun. Hindi na dapat saklaw ni KDR na pati pag-re-repack ng mga ayuda, siya pa gagawa. Gawain lang ng mga diakono yan. Kasi ang diakono, diakonesa, ang kahulugan, waiter, waitress, taga-silbi sa mga pagkaing material. Amen. Sige, parating nyo kay KDR. Share nyo itong ating video. Maintindihan niya na mali yung ginagawa niya na yan. Ang nakikita ko lang para lang sa papogi lang yun Papogi lang yun. Kumbaga para lang publicity ang dating. Pero pagka binati mo na sa Biblia, makikita mo na wala siyang unawa sa nakasulat sa Biblia. Kasi bilang mangangaral, dapat ang focus mo salita ng Diyos. Maipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao, maipanalangin mo yung mga tao. Yun ang dapat na focus ng isang mangangaral. O kaya nga dito sa atin dito sa lugar natin, meron pong mga kapitbahay tayo dito na hindi sa atin, hindi pabor. Gumagawa ng kung ano-ano mga issue. Kasi pagka talaga merong inggit sa puso, talagang hindi yan magiging panatag, meron tayong mga kapitbahay dito. Ang gusto po ako kalad ka rin sa mga taltalan. Dito sa kalye, sa kalsada kami mag-uusap. Meron silang mga paratang sa atin, aligasyon, na gusto ako po ang kausap nila. Sabi ko, dito sa aming church, kasi church ka ako ang nakatayo dito sa subdivision hindi naman individual na bumili ng lupa, nagpatayo ng bahay Church ka ako ang bumili ng lupa, church ang nagpatayo ng bahay-sambahan. Ayan, nandiyan si attorney Ligan. Sabi ko, ako bilang pastor sa church, ang aking function, yung mga tungkol sa salita ng Diyos. Pagka meron kayong gustong malaman tungkol sa Biblia, salita ng Diyos, ako ang dapat yung kausap diyan. Meron kayong sakit, gusto ninyong maipanalangin, ako ang dapat humarap sa inyo. Pero maghahanap kayo sa amin ng papeles, titulo ng lupa, sukat ng lupa, blueprint. Hindi ako ang tamang tao na kakausapin nyo. Nandiyan ka ako si Brother Edwin kasi siya ako ang authorized ng church para mag-represent sa ganyang mga usapin. Amen. Tama po ba kay Attorney Eric? Ganon ka ako kami sa church na meron kaming division of labor dito. Si Brother Willie, pagka ang concern tungkol sa salita ng Diyos, sa Biblia, hihingi ng payo yung mga tao, may problema sila, kailangan nilang maipanalangin. Kung meron silang sakit, maipag-pray sila. Si Brother Willie ang haharap. Pero pagka halimbawa ang usapin tungkol dito sa ating ipinatayong chapel, si Brother Edwin kasi ang noong ipinapatayo po ito, siya yung ating naging foreman dito Siya po yung talagang nagbantay nito, nag-asikaso. Project engineer, ayan. Tapos yung mga pag-aasikaso sa munisipyo, yung mga permits na kinuha, si Brother Edwin talaga nag-asikaso niyan. Kaya pagkakako yan ang itatanong niyo sa akin, ano mali ko dyan? Diba? Ang nagpagawa nito si Brother Edwin, ang nag-asikaso ng mga permits si Brother Edwin. Mga papeles. Siya ka ako ang dapat yung kausapin.
Kasi yung ako ang ano sa church namin, may mga designated person para sa ganoong departamento. Ang problema ayaw nilang makinig, ayaw nilang i-recognize si Brother Edwin. Sabi ko kay Brother Edwin, pagkakaugan yan, mismong homeowners association hindi talaga umiintindi. Punta tayo kako sa barangay. Diyan kako natin idulog yan. Doon natin pag-usapan yan. O yun, mga kapatid, mga ka-Bible study, yun yung ibig ko sabihin. Na si KDR, akala niya, pogi points yung ginawa niya. Sa mga fanatics, sa mga hindi nakakaintindi, hahangaan si KDR na ang sipag ng aming kuya, talagang mabuti ang kalooban ni kuya kasi siya pa ang nag-iintindi, hands-on siya sa pagre-repack ng mga relief para ipamigay. Sa hindi nakakaintindi ng Biblia, hahanga kay KDR. Pero pag naintindihan mo yung nasa Biblia, pagtatawanan mo na si KDR Bakit? Kasi hindi naman niya dapat, hindi niya naman dapat na ginagawa yun Pwede namang iba na gumawa nun Amen. Oo. Ang dating ni KDR bagger no? Talagang pinakikita niya yung kanyang kahusayan sa pag-re-repack Sabi ko, ano ba naman kako ito? Dapat ang focus niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pananalangin para sa kapwa-tao. Hindi yung pagre-repack noong mga relief goods.